Uy, mga kawok, land here you go to Voice for Pinoy Political Chismis from the streets of Quezon City to the high rises of Dubai. Imagine ikaw, fresh grad sa Angeles City, nag-aaral ng nursing para mag-OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, tapos biglang tumataas ang presyo ng bigas dahil sa budget insertions na hindi makita ni Ghost At saka yung paboritong chika, Sandro Marcos, ang bagong majority floor leader, biglang sumigaw ng pahiya sa mga Duterte. Parang teleserye, di ba? Pero wait, di ba tayo Gen Z at millennials deserve better than family feuds? Hoy, statistics alert Statistics alert. Ayon sa Pulse Asia 2025 survey, 63% ng voters natin yun kayo youth sa Cebu City at OFW sa Sydney, Australia, galit na sa political dynasties na nagpapahirap sa labor rights. Remittances nyo na 2.16 million OFWs ang nagpapadala noong 2023 ay nawawala sa corruption. At ito na, the hook Bakit si Sandro Marcos na unang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte biglang nagiging kontrabida sa House mudslinging? At bakit si Inday Sara kahit sa gitna ng gulo ang tunay na fighter for OFWs tulad nyo sa United Kingdom o Canada? Okay, Sandro hard-hitting, fact-based tayo. Today mga kaibigan, sa ilang mga minuto na ito, bibigyan natin ng sharp take script na kukontra kay Sandro, hard-hitting, fact-based, tapos pro-Sara tayo with humor at storytelling para di kayo matulog. From Manila to the Middle East, para sa mga kabataan at OFWs. If you are in Los Angeles, California, US or Davao City, hit that like button na Subscribe kay #WalkWithLan for more relatable rants. And send super thanks if you're an OFW in Milan, Italy. Your 100 pesos helps me keep this ad-free for us Pinoys worldwide. Okay, mag-comment kayo sa baba. Sino mas deserving, Marcos o Duterte? Share sa fam mo sa Pasig City. Let's dive in mga best. Okay, yan. Ito na mga kaibigan sa Taguig City at Abu Dhabi, UAE. Simulan natin sa epicenter ng gulo. Ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng trilyon pesos. Pero parang black hole ng pera. Ayon sa Inquirer at Philstar reports noong September 2025, si Representative Saldi Co na nasa US ngayon for medical reasons, akusado ng 13.8 billion pesos insertions for control projects na di umubra. At si Sandro Marcos as majority leader, floor leader, unang sumigaw, "Come home Saldi, you're dragging the house in the mud." Parang action star, di ba? Pero wait, bakit di niya sinabi yan nung si Uncle Martin Romualdez, ang dating speaker, pa-resign dahil sa same mess? Family first, youth last mga kaibigan. Okay, isipin nyo si Juan, 25 years old, OFW sa Hong Kong, nagpapadala ng Hong Kong dollars, 10,000 Hong Kong dollars monthly para sa pamilya sa Caloocan City. Yung pera na yan nawawala sa pork barrel na di makita. Okay, labor rights, zero improvement ayon sa DMW. The 2025 data, 58 OFWs stranded sa Middle East dahil sa Iran-Israel tensions. Di na na-deploy dahil sa airspace closures. At si Sandro Marcos, may bill siya against relatives in government contracts. Sounds good. Pero bakit di niya i-apply sa sariling dynasty? O may point siya sa accountability, katulad ng Supreme Court ruling na unconstitutional ang impeachment kay Sara, pero his tirades against the Dutertes, like calling Paolo absent, feels personal, di policy-driven mga kaibigan. Okay, imagine niyo si Sandro as a TikTok influencer. Slide into accountability DMs. Pero sa totoo, youth natin sa Cagayan de Oro City deserve jobs dito.
di mag-OFW sa Qatar dahil sa jobless rate na 4.7% for under 30s per PSA 2025. Pahiya sa dynasties na yan, no? Sandro, para sa OFW sa Toronto, Canada, this is your wake-up call, mga kaibigan. Okay, next level tayo na chika, mga best sa Makati City at Jeddah, Saudi Arabia. Ang February 2025 impeachment kay Vice President Sara, si Sandro unang pumirma sa 240 na signatures na complaint accusing her of confidential funds, misuse of death threats laban sa Marcos family. Parang Voltes 5 versus Mazinger Z, Marcos versus Duterte. Pero bakit biglang unconstitutional? Per Supreme Court July 2025 ruling, because 1-year bar, no more complaints till 2026. Sara wins round 1. Okay, mga kaibigan, si Sandro Marcos ay talagang he's using house power para itira ang mga Dutertes, habang youth issues like education reform ay talagang ignored, no? Parang relatable ba kayo? Isipin nyo si Maria, millennial sa Baguio City, nag-struggle sa online classes dahil sa poor internet sa remote areas. Sandro's focus, family feuds. Di yung pink movement, youth vote na nagbigay ng upset sa 2025 midterms per SCMP reports. Youth trash, Marcos allies. Okay, she's the fighter, nag-endorse ng Amy Marcos for Senate, showed up alone sa OVP budget hearing noong September 2025, waiving courtesy para sagutin ang questions. Critics says her trips abroad talagang waste money daw, no? Pero supporters like OFW sa Sydney see her as a voice against abuse, tulad ng her call for no resign escapes from scrutiny. Per Phil Star. Okay. Picturein nyo to, picture this. Sara as the ate who left Davao para maging mayor then VP, fighting for women's rights sa kabataan, party list style, no? Inday Sara from slugger sa court to slugger ng corruption. Para sa mga kabataan sa General Santos City, she's pro OFW protection amid 2025 deployment bans sa Middle East. Okay. OFW sa Los Angeles, this drama affects your remittances. Fight back by voting anti-dynasty, mga kaibigan. Okay, deep dive tayo, mga kawok sa Parañaque City at Doha, Qatar. Youth-centric, Gen Z at millennials. 63% ng 75 million voters sa 2025 election. Okay, Pero ano ang mga nahawakan ninyo, Jobless rate, 15% for under 25s. Remittances down 5% dahil sa global inflation. Per Bangko Sentral 2025. His bill for anti-nepotism, si Sandro, good on paper, pero di address ang illegal. Okay, sige lang, talagang ito, yung bill niya, anti-nepotism, good on paper, pero di address ng illegal recruitment na 2,300 cases filed noong 2018 hanggang 2022 per Migration Policy Institute. She's pro-OFW, si Sara po, nag-negotiate sa third country for dad's interim release September 2025, showing family values na na-resonate. So OFW separated from loved ones. Sara's criticized for OVP budget hikes to 902 million pesos in 2026, pero she waived courtesy, transparency versus Sandro's low house moral amid scandals. Per ECP sa study youth vote like Pink Movement ousted dynasties sa midterms. Imagine if Sara leads 2028, more focus on mental health for OFWs. Okay. OFW sa Kuwait, your balikbayan backs heavier than political baggage. Para sa mga kabataan sa Bacolod City, new laws like internet voting for OFWs means you vote from Singapore. Okay, 100 election violence incident this year, 20 deaths. Youth deserve peace, di ba? Hindi feuds. Okay, worldwide lens tayo, mga best. Sa New York,
at Zamboanga City, political dynasties. 71 out of 82 provinces controlled per PCIJ 2025. Sandro embodies that, no? Son of the president, leader at 31. Sandro's presidency rumors, fake news, per 2028 vibes per Manila Bulletin. Okay, her international ties help secure OFW's protection in sa Saudi. Post 2021 ban lift. Okay. Both sides feud hurts has, no? Marcos admins ICC cooperation, arrested Rodrigo Roa Duterte. Pero Sara's push for accountability, no escape. Isipin ang OFW sa Iceland, nag-iisa sa winter, dreaming of home. Sara's your ate, fighting for better contracts, mga kaibigan. Duterte Marcos, no, like starting all over again. Sequel na walang happy ending para sa mga OFW sa South Korea at Quezon City. Join #WalkWithLan para sa mga sharp takes. Okay, to wrap it up, mga ka-walk, from Manila to Malaysia, si Sandros pahiya sa Duterte's exposes dynasty flaws, budget mess, impeachment fails, pero his focus di sa youth struggles like 2025 job scarcity. No, si Sara, resilient fighter, pro accountability, voice for OFWs amid global tensions. Both need to prioritize kayo, not feuds. Per Unfrel 2025 election showed youth power, use it. Like if your team Sara, comment your city, shout out sa Winnipeg at Riyadh, share sa mga OFW sa group sa Facebook, subscribe to #WalkWithLan, weekly, daily, hourly news for kabataan at OFWs. Send super thanks if you are in Australia or France. Boost natin revenue para sa more content from the Philippines to the world. Walk with me. Salamat. God bless and mabuhay ang Pilipinas.